Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nakakapakinig ngayong araw na ito. Naniniwala po that the Lord already prepared our hearts para po sa isang napaka-makapangyarihan, napaka-banal, napaka-life-changing, heart-piercing, and even mind-blowing na salita ng ating Panginoon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Praise the Lord! Fourth and final installment po tayo ngayon sa ating brand new series. Ngayong unang buwan ng taon na ito, unang series ng taon na ito na Prosperous New Year. Napaka-importante po nitong prosperity ito na kung saan na misuse, na abuse ng mga tao. Kaya nga minsan hindi na ito ginagamit, natatakot na lalo yung ibang mga church people o yung iba naman masyado namang sinasabi ko nga na misuse, na abuse nga ito dahil napaka-importante niya, napaka-life-changing nitong bagay nito. Kung meron masisirain ng demonyo, sisirain niya yung isang bagay na may value. Kaya nga pilit nitong dinudungisan ng kaaway para nang sa gayon, wag na siyang magamit. At matakot yung mga tao. Alam mo, kaya ka naman sinisira ng kaaway kasi may value ka eh. Anak ka ng Panginoon. You are still made in the image and likeness of God. Kaya nga sinisira lang naman ng kalaban, madalas ay yung mga taong may value. Kaya kapag ikaw ay sinisira, ibig sabihin may value ka kasi. Because the thief comes only to steal and kill and destroy. But sabi ng ating Panginoon in John 10:10, I have come that they may have life and have it more abundantly. Kaya nga po, napaka-importante nitong Prosperous New Year na ito. Dito natin siya sinisimulan. So natapos na po tayo nung nakaraan. Pinag-usapan po natin yung napaka-importanting mga usapin patungkol sa prosperity. Pinag-usapan po natin yung prosperous na nung nakaraan, nag-usap tayo about pattern ng prosperity, yung place ng prosperity. At alam niyo po, sa susunod na although last na ngayon, linggong ito, sa Ignite po natin, pwede rin po kayong umattend and then I encourage you na umattend po kayo dun sa Ignite natin every last Tuesday of the month. Kasi kahit na lahat po tayo doon ang gustong umattend nung panahon nung sa last Ignite natin, maging nasa ibang parte tayo ng daigdig, pwede tayo maka-attend ng sama-sama, doon din tayo nagkakaroon ng ating communion, para nang sa gayon ay lahat tayo ay nakakapag-participate doon at siyempre piling-pili lamang pagdating sa communion, hindi talaga pwede po lahat. Yun malaking pagkakamali ng iba na ginagawa yun panglahatan kahit na mga hindi mananampalataya. Kasi pag sinabing communion, common union, koinonia ang ibig sabihin nun. Common union, may common na union kayo sa ating Panginoong Hesus at kasi may repercussion siya kapag ginawa iyon ng hindi tama. Kaya nga po, next or sa Tuesday, pag-uusapan po naman natin doon ay prosperous person. But today, napaka-importante nitong pag-uusapan natin. Why? Malaki po ang kinalaman nito kung paano nagbibigay ng papuri at pagsamba ang isang tao. At malaki rin ang kinalaman na nito kung bakit why a lot of people and even believers are dry. Bakit sila ay hindi makaahon-ahon? Bakit lagi sila ay parang laging tuyot yung buhay nila? Na kahit na anong gawin mo, alam niyo po, nung mga 60s, 70s, 80s, and early 90s, naging rampant ito pagdating sa mga simbahan and even sa mga worship leaders, lalo na sa pagdating sa mga charismatic and even Pentecostal churches like us. Na yung mga worship leaders, para lang sumamba ang mga tao, tinitreten na nila eh. Kasi para sumamba yung mga tao. Kasi parang mga tuod yung mga tao. Parang laki ng utang na loob sa kanila ng Panginoon. Kapag sila ay kumanta, kapag sila ay nagtaas ng kamay. Kaya minsan talagang parang threatening na yung pagsamba. Pag hindi ka tumalon, huling taon mo na to. Sasabihin ng ibang ganon. O kaya pag hindi ka nagtaas ng kamay, mapuputol yung kamay mo. Pag hindi ka tumayo, magkakakulugo ka. Ganito yung mga mangyayari kasi binuboost ng mga tao. Pero sabi ko nga, kahit na anong pilit mo sa isang tao, kahit anong pilit mo sa isang sasakyan na umandar,
Pag walang gasolina yan, pag walang langis yan, kakatok lang yan, at titirik lang lagi yan. Ngayon, hahayaan na lang ba natin na gano'n o kaya maling kapamaraanan ang ginagawa natin? Yes, we challenge people na sumamba sa ating Panginoon katulad din ng Panginoong Kristo nung sinabi niya kapag hindi kayo sumamba, hahayaan ko itong mga batong ito ang sasamba sa akin. Biruin mo, ang kapalit ng mga tao na sasamba sa Panginoon ay yung mga patay. Sabi sa Book of Psalms, let everything that has breath praise the Lord. So lahat ng tao na humihinga, dapat sumasamba sa ating Panginoon, nagpupuri kay Lord. Kaya nga kapag ang isang tao ay hindi sumasamba sa ating Panginoon, hindi nagpupuri sa Kanya, napaka-dry eh. Parang ito, di ba in Matthew 4:4, in Luke 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So every person, saan mang lugar, saan mang probinsya, anuman ang kanyang relihiyon, believer man o unbeliever, pag walang word of God, patayan. Patay spiritually kapag mananampalataya naman yan, dry yan. Spiritually malnourished yan. Kasi hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi sinabi doon ang Kristiyano. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So napaka-crucial ng Word of God para sa nilalang ng Diyos. Para sa mga tao na nilalang ng ating Panginoon. Ngayon, kailangan natin yon para tayo ay mabuhay. Pero itong pag-uusapan natin ngayon, kailangan natin ito para tayo'y mag-umapaw. Ito yung mag-boost sa ating pananambahan para hindi laging, alam mo yon, parang pagkausap mo, laging parang bagsak yung buhay niya. Kapag kausap mo yung isang taong gano'n, o kaya kapag ikaw kumakausap ka ng tao, pababa lagi yung boses mo, pababa lagi yung tingin mo, pababa lagi yung pagkatao mo, napaka-lousy, baba din yung pasok ng pagpapala sa'yo. Hindi ka makakapag-close ng deal, hindi ka, alam mo, kagigiliwan ng mga tao na kausap kasi nakakadama yung gano'n. Nakuha po natin, why a lot of people, and even Christians, ay hindi na makabagon-bangon. Laging dry yung kanilang buhay. Na kahit na pilitin mo, wali talaga. Kahit anong gawin mo, ganun talaga yan. Kasi nga, may sikreto. Nakuha po natin yon. Napakalaki nitong bagay na ito. Para nang sa gayon, makabangon-bangon tayo, umayos yung ating pananaw sa buhay, at lalo tayo maging mananagumpay at mag-umapaw sa pagpapala ng ating Panginoon. Alam niyo po, isang araw, may isang batang laging humihingi. Humihingi ng laruan, pagkain, ng bagong gadget. Pero bihira siya magpasalamat, itong batang ito. Sabi ng kanyang tatay, kung lagi ka lang humihingi sa akin o sa amin ng iyong nanay at hindi ka nang papasalamat, nalulugi ka. Hindi kami ang nalulugi. Why? Kasi nawawala yung joy, nawawala yung relationship. Yung bigay ka ng bigay, tapos walang pasasalamat, nawawala yung kagalakan eh. Nagawala yung kagalakan dun sa atin mismo kasi walang attitude of gratitude, nawawasak o kaya naaapektuhan yung relationship. Biruin mo, may relationship pero one-sided lang siya. Parang communication. Ang communication, hindi lang siya isang side. Ang communication, may nagsasalita, may nakikinig. May nakikinig, may nagsasalita. Kaya hindi ka nagko-communicate. Pag ikaw lang ang salita ng salita sa relationship ninyo, hindi yung communication. Nakuha po natin siya. Ganun din pagdating sa ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi pwede siyang puro hingi. That's why a lot of people laging malungkot yung buhay, laging sad-sad yung kanilang buhay. Alam nyo, ganito din pagdating sa Diyos. Ngayon ang tanong, ano ang nawawala kapag kulang tayo sa pagpupuri? Kapag kulang tayo sa pasasalamat, ano yung nawawala? Pero may mas mahalagang tanong eh. Ano yung nangyayari kapag masagana ang ating pagpupuri? Kapag abundant ang ating pagpupuri? Kapag umaapaw ka sa pagpupuri, importante kasi yung apaw. Sabi nga po natin, apaw. Yung overflowing, kasi iba yung umaapaw. Kaya mo magbigay ng kapus ka. Kaya mo magbigay ng sakto lang. Pero iba kapag nagbigay ang umaapaw. Alam mong hindi ka nasasadsad, nagkukulang, iba yung bigay niya. Kaya pala may mga tao, ibang klaseng mamuhay. Kasi apaw eh.
May mga generous na tao, kahit wala yan, magbibigay yan. Parang yung katabi mo. Kahit kapos siya, magbibigay yan. Pero iba yung umaapaw. Nakuha po natin yon. Yung parang, alam mo yun, yung isa sa mga i-goal natin sa buhay, ang tawag dito ay financial freedom. Ang financial freedom, alam niyo po yun, yung hindi mo na inaalala kung ano yung panggagastos mo sa buwan na ito. Yung hindi from paycheck to paycheck siya, nahihintayan mo muna yung sweldo mo bago mo magawa ang bagay na ito para may pambayad ka ng kuryente, pambayad na ganito. Hindi mo na siya inaalala kasi natural na pumapasok yon at nagagawa mo yung gusto mo. Hindi tayo inaalipin ng mga tao, ng mga bagay sa buhay natin. Napaka-importante nitong freedom na ito. Kaya nga may napaka-importante rin na ma-develop sa atin itong pag-uusapan natin ngayon kasi ito yung apaw na sinasabi ko. Kinakailangan nag-overflow ang isang tao. Anong nangyayari? Ulitin ko, kahit na anong threat mo sa isang tao, kahit na anong pilit mo sa isang tao, hindi mangyayari yon. Sabi po ni C.S. Lewis, we delight to praise what we enjoy because praise completes the enjoyment. We delight to praise what we enjoy because praise completes the enjoyment. Kinukumpleto ng pagpupuri yung enjoyment natin, yung mga bagay na meron tayo. Kasi nga ito yung magbo-boost sa atin ng pasasalamat natin, ng buhay natin. Kaya may mga tinatawag na booster di ba? Hindi dahil sa wala ka, pero ito yung magbo-boost, ito yung magtutulak para lalo pang mag-overflow yung ating buhay. Alam niyo po sa Psalm 103, ipinaalala ni David na ang masagana or abundant na pagpupuri sa Diyos ay hindi base lamang sa emosyon. Kung gusto mong umaapaw ka, hindi lang siya nagbe-base lagi pagdating sa emotion, kundi pag-alala sa benepisyo ng Diyos sa ating buhay. So paano mo malalaman na masagana or overflowing ang iyong pasasalamat o pagsamba sa ating Panginoon? Ulitin ko, napaka-importante kasi na nalalagpasan natin yung pagiging dry natin, nag-uumapaw tayo. Paano mangyayari yon sa isang tao? Paano mangyayari na naturally, nagagawa niya yon, hindi na masyadong pilit o kaya hindi na siya nauubos kapag ginagawa niya yon? Ulitin ko, kaya maraming mga tao, patuloy na pabagsak yung buhay, hindi makabangon. Alam niyo po yan, laging parang ang lungkot-lungkot ng buhay, napaka-toxic ng buhay, ito po yung dahilan. Kaya nga ngayong araw na ito, hindi nagkataon na mapapakinggan mo ito. Dahil pagtapos ng mensaheng ito, naniniwala ako kapag ito ay nag-penetrate sa puso't isipan mo, magbabago ang iyong buhay at magbabago ang iyong pamumuhay. I want you to open your Bible with me in Psalm 103, verses 1 to 5. Psalm 103, verses 1 to 5. Babasahin ko lang po muna yung verses 1 and 2. Tapos tutuloy natin mamaya yung verses 3, 4, at 5. Sabi po sa New King James Version, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Sabi nga po natin, all. Litin ko po bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul. Pangalawang beses na. And forget not all His benefits. Pangalawang beses na naman na binanggit yung all. Sabi po sa New Living Translation, let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He has done for me, and forget not all His benefits. Alam niyo po yung word dito sa Hebrew, yung word na bless in Hebrew, ito po yung Hebrew word na barak. Ibig sabihin nito, to kneel in adoration or to speak well of. To kneel in adoration, kaya maraming uri ng pagsamba. Pagtaas ng kamay, pagluhod, pagsasabi ng mga magagandang bagay sa ating Panginoon. Itong ibig sabihin nung bless the Lord. Magsabi ka ng mga magagandang bagay dun sa sinasamba mo, sa pinupuri mo. So hindi po ito suggestion, kundi ito, listen to this, ito ay isang internal command. Napansin niyo po yon? Napaka-importante ng self-talk
talk sa isang tao kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Kung ano mararamdaman niya. Kaya nga po, binabantayan dapat natin yung mga internal conversations natin. Kung paano mo kinakausap yung sarili mo, biruin mo, inuutusan niya yung kaluluwa niya. Malaki ang kinalaman ng sinasabi mo sa sarili mo sa pwedeng mangyari sa buhay mo. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ito naman, bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Yung forget not all His benefits dito, yung word na forget po ay shakak sa Hebrew. Ang ibig sabihin po nito, hindi siya memory loss. Pag sinabing forget, hindi po yung nawala yung memorya. Ang ibig sabihin nito sa Hebrew, neglect. Yung forget na ito, hindi sa nakalimutan mo yung katabi mo. Ang ibig sabihin ng forget, nineglect mo siya kahit na kilala mo siya. O kahit na alam mo siya. Pwede mangyari, di ba? Halimbawa, may problema kayong dalawang magkaibigan. O kaya naman may LQ kayong dalawa. O kaya naman parang, alam mo yun, may something na hindi magandang nangyayari sa inyo. Alam mo naman siya, kilala mo siya. Ba't nineglect mo siya? Ito yung sinabi dito. Forget not all His benefits. Huwag mo namang ineglect yung benefit na binigay sa'yo ng ating Panginoon. So ang masaganang papuri ay desisyon po siya, hindi lamang siya emosyon. So tanungin natin ang ating sarili, ano yung mga hindi ko dapat kalimutan? Forget not His benefits. Ano yung mga bagay na hindi ko dapat makalimutan para hindi ako laging sadsad, hindi ako laging dry, para nang sa gayon nag-overflow ako sa aking buhay. Ulitin ko, kahit na anong pilit natin sa isang tao, kaya pala, kahit na anong pilit mo sa isang tao, hindi mangyayari sa kanya na gawin niya yon. Why? May nakalimutan siya. Hindi natural na mangyayari sa kanya yon. Now, kung gusto mo na umaapaw ka sa pagpapala, kung gusto mo na umaapaw ka sa pasasalamat at pagsamba sa buhay, David, the man after God's own heart, said, forget not all His benefits. Ito yung sikreto doon ngayon. Gusto ba natin na natural na ginagawa ito ng isang tao o kaya ginagawa ko to na umaapaw ako? Alam niyo po yun na kung saan hindi ako laging sadsad, hindi laging dry yung buhay ko, kakaiba yung pananaw sa buhay, ito po sikreto, hindi mo kailangan pilitin. May kinakailangan ka lang, huwag makalimutan. Forget not His benefits. So samahan niyo po ako sa ating mensahe ngayon, araw na ito, na may pinamagatang prosperous praise. Sabi nga po natin, prosperous praise. Masaganang uri ng papuri. Masaganang uri ng papuri. Alam niyo po, may mga laman dito po sa benefits package na ito na hindi dapat natin makalimutan. Dito sa passage na ito, verses 1 hanggang 5, meron tinatawag dito na benefits package. Kaya sinabi, forget not all His benefits. Ang mga ito ang magsasabi kung bakit prosperous o masagana dapat ang ating pagpupuri. At ito yung nakakatulong sa atin. Bakit umaapaw yung isang tao? Bakit napakaganda ng pananaw niya sa buhay ng isang tao? Bakit alam niyo po yun, nagmamagnet siya ng blessing at kaya niyang mag-filter ng mga toxicity sa kanyang buhay. Nakapo natin siya, bakit may ganitong mga tao? Kasi nga, meron siyang hindi nakalimutan. So ito yung ipapaalala sa iyo ng Panginoon para nang sa gayon, ikaw ay nag-overflow. Nag-iiba ang buhay natin. Ulitin ko, after mong marinig ito, mag-iiba ang buhay mo, maniwala ka. At after mag-penetrate nito sa buhay natin, mag-iiba yung buhay natin at pamumuhay natin kasi hindi na tayo magiging katulad ng kahapon. Sino po sa inyo ang ready na mapagpala, matuto at mabago ngayong araw na ito? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1. In verses 3, verse 3a muna tayo. Di ba sinabi dito sa verse 2, forget not all His benefits. Ano ba yung di mo dapat makalimutan? Bless the Lord, all my soul.
Sabi sa verses 1 and 2, let all that I am. Napansin niyo po siya? Binuboost niya. Kung may iba pa akong title dito, praise booster eh. Yung ibuboost mo siya lalo para nang sa gayon, alam mo yon, mas lalong makita, mas lalong maramdaman at lalo mong mapakinabangan yung mga bagay na ito. Kinakailangan, ibinuboost mo yung sarili mo. Of course, challenge mo yung sarili mo, kinakausap mo yung sarili mo at ginagawa mo ito. Number 1, verse 3a. Who forgives all your iniquities? Di ba sinabi, forget not all His benefits. Verse 2. Tapos dito, ano yung mga benepisyong yon na dapat hindi natin makakalimutan para nang sa gayon, umaapaw tayo, nag-overflow tayo. Verse 3a. Who forgives all your iniquities? Number 1, God is our pardon. Ito yung lagi mong aalalahanin. Yung una, sa benefit package na ito, ano daw yon? Tignan mo, aapaw ka. Natural na nangyayari sa iyo to. Alalahanin mo na may Diyos na nagpatawad sa iyo. Ewan ko kung di ka makapagpuri kay Lord. Subukan mo. Alam niyo po, dapat sa susunod ko pa ituturo ito eh. Kagabi po, medyo tama lang naman yung tulog ko, hindi nakatulad ng mga nakaraan. Kasi po may mga tinatapos po akong mga libro, mga trainings natin. Sumasagad na naman ako ng alas 6, alas 7 ng umaga, grabe. Tapos parang hirap akong matulog. Naalala ko, pinag-aralan ko na siya dati pa. 2 years ago, 3 years ago, tinignan ko yung pattern, sinasabi ng mga pag-aaral patungkol sa pag nahihirapan ka makatulog, paano ka mas mabilis makakatulog. Naalala ko siya kaninang madaling araw. Kaninang madaling araw, sabi ko, kailan naman ako matutulog? May pumupuk-puk-puk pa doon sa taas. Simento na nga, naririnig. Paano ba problema nito? Sabi ko doon sa unit doon sa taas. Sabi ko, nasabay pa, pero bigla ko siya naalala. Eto, technique siya. Napag-aralan ng mga scientists pagdating sa pagtulog. Di ba, nahirapan ka, ang daming umaandar sa isip mo. Kaya hindi ka natutulog, nakakatulog, dami mo naiisip eh. Subukan mo, matatawa ka lang. Subukan mo mag-isip nasa isang forest ka. Sundalo na nasa forest, naka-uniform, pwedeng ikaw yung sundalong yon o nasa forest na sundalo, nakakulay green ka, tapos nasa kalagitnaan ka ng forest na natutulog. Yun lang isipin mo, ibalik mo lang lagi yon. Kapag may naisip kang bago, balik mo lang yon. Tignan mo, bilis ka makakatulog. Ewan ko bakit, sabi daw, pinag-aralan ng mga experts. Nitrinay ko, yun nga. Anong meron doon? Pero sang-ayon kasi sa napakatagal na pag-aaral nila, isa yon, susunod yung iba tuturo po natin. Sabi ko, grabe no. Yung instead na iisip mo tulala ka ng tulala doon, sayang yung oras, di ka makatulog, sayang din yun. Kasi kapag isang oras, bawat oras na hindi ka makatulog, may memory gap yan eh. Dapat di ba 7 to 9 hours tayo. So kapag kulang yung tulog mo, laging kulang magkakaroon ng memory gap ang isang tao. The more na kulang siya sa tulog, may nawawalang memory sa kanya. So ito po din po yon. Every time na kung saan, alam mo yon, gusto mong umapaw sa iyong buhay, ito lang yung iisipin mo. Ito yung wag mong kakalimutan. Para nang sa gayon, natural na nag-overflow yung buhay natin. Ano yon? First, God is our pardon. Subukan mong isipin na pinatawad ka ng Panginoon. Sa dami-dami ng kasalanan mo, pinatawad ka ni Lord. Di ko alam. Maniwala ka kapatid, imposible hindi ka magpuri kay Lord. Una pa lang to. Kaya maraming mga tao, parang ang lungkot-lungkot ng buhay, parang laki ng utang na loob sa kanila ng Panginoon, di sila makapagpuri, di sila makasamba kay Lord. Laging, kapag kausap mo, laging parang, alam mo yun, ano bang problema mo? 10 taon ka na bang namumroblema dyan? Di ka naman makawala dyan sa ganyan. Para laging gano'n, nakabusangot, hindi maayos kausap, napaka-negative, napaka-toxic yung buhay nila. Why? Mabigat kasi. Minsan ang bigat ng pakiramdam mo sa taong yon, ito yung magbabago sa kanya. Ito yung magbabago sa atin. Who forgive all our iniquities. So God is not just the giver of forgiveness, but He is the actual source of pardon. Siya ang pinanggagalingan ng ating kapatawaran. Yung Hebrew word po na forgive dito ay yung Hebrew word na salak. Ang ibig sabihin nito, to pardon, spare, release from guilt.
Si Lord patatawarin tayo, tapos i-release ka dun sa guilt na yon to lift away or remove a burden. Kasi mahirap yun yung bit mo yung isang bagay, sumakay ka nga ng sasakyan, tapos bit mo pa rin yung binili mong ref. Pero mo bumili ka ng ref, bumili ka ng TV. Tapos bigat na bigat ka. Tapos nag-hire ka ng Lalamove. Tapos pagbaba mo, pagod na pagod ka pa rin. Bakit ka pagod na pagod? Ano nangyari sa'yo? Yung pala binuhat mo rin lang. Yung dala-dala mo. Nakuha po natin, yun ang ibig sabihin nitong pardon. Tatanggalin ni Lord yung guilt sa atin. Alam niyo po, hindi sinabi dito na partial o temporary yung tatanggalin ng Panginoon. God wipes the record completely clean. Kaya nga all your iniquities, this shows that no sin is too severe for God's cleansing. Ulitin ko po, no sin is too severe for God's cleansing. Walang kasalanan na napaka-severe para hindi malinis ng ating Panginoon. Ang kasalanan lang naman na hindi napapatawad, yung blasphemy. Alam, matagal ang pinag-aawayan niya, napakasimple naman eh. Pag ginawan daw ng kasalanan ng Holy Spirit, tama, anong klaseng kasalanan ba yon? Eh lahat naman napapatawad ng Panginoon, liban dito sa blasphemy na ito. Ano yung blasphemy yon? Eh kahit naman anong uri ng kasalanan, pinapatawad naman ng Panginoon. Ang kasalanan na hindi mapapatawad ay kasalanan na hindi hinihingi ng tawad. Paano nga naman mapapatawad? Tingin kay Lord, demonyo. Tingin kay Lord, ganito. Paano hindi mapapatawad? Hindi ka naman humihingi. Yun ang hindi mapapatawad. Yung taong hindi lumalapit kay Lord, humihingi ng tawad sa Panginoon. But sinabi dito, God does not forgive some, but all. Ito yung Hebrew word na call. All sin, sinabi dito, past, present, and future. If hihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, sinagot na yun ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung past, present, and future natin. Kaya lang napaka-importante ng confession. Ibig sabihin, provided na yung kapatawaran na yon. Tayo man ay magkasala, tayo man ay marumihan, sapat yung grasya ng Panginoon kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya para tayo'y luminis ulit. Alam niyo po, true prosperity, remember this, starts in the soul, not the wallet. Ang tunay na prosperity, nag-start yan sa soul. Kaya walang prosperity pagdating sa physical, sa wallet, kasi nga, mali. Yung sa kaloob-looban niya. Kapag gusto mo, listen to this, kapag gusto mong magbago, yung sa physical world mo, kailangan magbago muna itong internal na to. Kahit na anong gusto mo, na pagbabago sa bahay ninyo, sa mga bagay na meron ka, never magbabago yan. Pwede pang ang pabagsak ng pabagsak, kinakailangan munang mabago ito. Why? Because true prosperity start with the soul, not with your wallet. Kahit na anong pilit mo, hindi magwe-welcome yan ng blessing. Why? Mali yun nasa loob. Pag nabago to, magbabago din siya. Kaya nga, bless the Lord, oh my soul. Sinabi dito, forget not all His benefits. 3a, who forgives all your iniquities. Lahat daw. Kaya pag inalala natin, grabe Lord, pati yung buhay ko dati, pinatawad mo, Panginoon. Pati yung mga nagawa kong kasalanan, salamat, Panginoon, tinanggal mo yung weight na yon, pinalaya mo ko dito sa guilt na ito. Kasi ang gagawin lang naman sa'yo ng demonyo, ipaalala lagi yung mga kasalanan mo. Dati. Kaya nga sinabi natin, di ba, the next time the devil reminds you of your past, tell him of his future. The next time the devil reminds you of your past, tell him of his future. Ang gagawin lang yan, paalala sa iyo yung dati para wag kang makalaya, yung guilt dati, pero gusto ng Panginoon palayain ka. Kaya sinabi ni Charles Spurgeon, when God forgives, He forgives like a God. Anong ibig sabihin nun? Masagana ko magpatawad si Lord. All your iniquities, sinabi dito sa passage natin, sino ba hindi makakapagpuri ng maganda? Sino ba ang hindi na kailangan pilitin yan yung tao. Alam niya, pinatawad lahat ng kasalanan. Isipin mo, ano yung mga kasalanan na ginawa mo mula noon? Sige.
na ikahihiya mo pag flash natin dito. Nakuha mo, alam mo ba? Nung hiningi mo ng tawad yan kay Lord, natawad ka ng Panginoon. Pag inisip mo yan, inalala mo yan, ang sarap magpuri kay Lord. Hindi kailangan takutin, hindi kailangan sipain, hindi kinakailan i-manipulate. Kasi natural na lalabas sa atin yon. Kasi alam natin na pinatawad tayo ng Diyos na sinasabihan natin ng maganda. Yung Diyos na pinupuri natin. So hindi ka dapat magsimulang magpuri sa abundance, kundi sa atonement. Ibig sabihin yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka pinatawad, hindi ka mabubuhay. So yung weight sa buhay mo ay may kinalaman sa way ng pamumuhay mo. Ulitin ko, yung weight or yung weight sa buhay mo, yung bigat sa buhay natin, na kung saan tinanggal ng Panginoon. May kinalaman yan dun sa way ng pamumuhay natin. Iba ang buhay ng taong mabigat eh. Kaya nais ng Panginoon na tanggalin yon. Kaya nais ng Panginoon, patawarin tayo. Kaya namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa lugar ng sumpa, siya ay naging sumpa para mawala ang ating sumpa. Kaya nga po, napaka-importante yung matanggal yung weight na yon. Kasi pag nabago yung weight na yon, gumaan, gagaan din ang buhay natin. Gagaan din yung pamumuhay natin. Nakuha po natin, parang sa gayon yung bigat, gumaan. Yung pagkaalipin, magkaroon ng kalayaan. God is our pardon. Number 2. Ito lang, unang yan. Unang benefit, pag inalala natin, salamat Lord. Ito yung Pasko, pero salamat pinatawad mo ko. Natural siya, napansin mo, nag-overflow. Pero pangalawa, ito, 3B. Who heals all our diseases, sabi dito. Una, napansin niyo po yung sinabi sa 3A, who forgives all your iniquities. Lahat. Sinabi dito. Pero pangalawa, who heals all your diseases. Hindi lamang nililinis ng Panginoon yung nakaraan natin. Naku, may nililinis pa ngayon si Lord. Ano ito? Who heals all your diseases. Pangalawang benefit na lagi mong alalahanin para umapaw ka. Number 2, God is our physician. Siya ang ating manggagamot. Yung Hebrew word na ginamit po dito na heal ay yung Hebrew word na Rapha. Itong Rapha na ito, ang ibig sabihin po na ito, to mend, to cure, to make whole. Meaning, to restore wholeness. Itong Rapha na ito, na ginamit po dito, napaka-importante po niya kasi ito po ay healing beyond physical healing. Kasi nga po, wholeness make whole ang ibig sabihin dito. Healing beyond physical healing. So the psalm refers to spiritual maladies. Ano ba yon? Fear, anxiety, bitterness, lust, pride, doubt. Kasama pala siya sa pinapagaling ni Lord. By His wounds, we are healed. Hindi lamang sa katawan. It is beyond physical healing. Remember that sin is the sickness. Sin is the sickness. But Christ is the cure. Who heals all your diseases. I don't know kung sino sa atin ngayon, maybe may physical na karamdaman or maybe mas malalim pa doon. Na minsan hinahanap, paano nangyari itong sakit na ito? Napansin niyo po, karamihan ngayon ang pinanggagalingan ng sakit. Madalas yan, pakinggan niyo po yung mga doktor, madalas yan, stress po. Wag po kayong pa-stress. Sabi ko, Dok, talaga nakaka-stress naman talaga eh. Pag tao ka, may stress ka. Kaya lang, syempre, sinasabi lang nila yon. Huwag po kayo may stress, pero imposible yon. Kaya ang ginagawa po dyan, stress management. Hindi po matatanggal yan habang buhay tayo, habang nandito tayo sa makasalanang mundong ito. Hindi mawawala yan. All you have to do is to manage it. But once na ikaw ay tamaan nito, huwag kang mag-alala. Meron tayong tinatawag na Jehovah Rapha. He is our healer. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya yung Jehovah Rapha na yon na nagpagaling sa kanila dati, ay siya pa rin Jehovah Rapha na kayang magpagaling sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Amen po ba? Come on, purihin natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kakaiba nga lang minsan ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Kakaiba sa mga pangkaraniwan na nararanasan natin. Minsan hindi komportable yung way ni Lord no? Parang yung doktor,
Hindi ka pwedeng umiwas sa doktor kasi masasaktan ka. Para po noong nakaraan, nagpa-vaccine po kami, pero sana kapag nagpapa-vaccine, by the way, tinuturo ko rin po ito sa mga kino-coach at mga coach ko. Pati sa negosyo, importante ito. Napansin nyo po, maraming pumaplakda yung kanilang business sa panahon na ito. Why? May sakit yung mga employees nila, pati yung employer may sakit. At yung mga alam to, yung advantage nito, sila yung mamamayagpag. Bakit? Buo yung mga tao nila. Kasi po nasa, may mga flus yung mga tao ngayon. Sino po sa inyo sinisipon ka na? Tapos inuubo ka na. Nakuha po natin yung mangyayari siya. So, mas maganda po, ikaw, sa kayong kung may business ka, libre mo na yun, yung flu vaccine. Sana mga March, April, May flu vaccine na para 1 year. O kung nagta-travel ka, northern saka southern hemisphere na vaccine yung gagawin mo, malaking tulong siya para pagdating na may sakit yung iba, wag naman sana. Pati mga competitors natin, ikaw malakas ka. Yung mga tao mo malakas, may laban dun sa flu na yon. Nakuha po natin siya. Pero if ever, hindi naman tayo perpekto, datnan tayo ng mga ganitong karamdaman, huwag kang mag-alala. Hanggat di ka pa kinukuha ng Panginoon, tandaan mo that God is our physician. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya lang kakaiba siya. Kaya po naalala yon kanina, minsan iniiwasan natin si Lord na pagalingin tayo kasi alam natin na iba yung way niya. Para po nakaraan, kasama ko naman si Jazz, nagpa-vaccine po kaming dalawa naman, tapos sumunod si Pastor Adano at si JC. Nung kinabukasan, masakit eh. Kaya maraming mga tao umiiwas dun sa doktor kasi masakit. Kaya maraming mga tao umiiwas kay Lord kasi ayaw nilang magbago. Pero hindi nila alam, lalong lalala yung karamdaman pag hindi ka lumapit sa manggagamot. Pag kinatatakutan natin, hindi mapait yung gamot eh. Ano ka na? Paano ka gagaling? Natatakot ka sa gamot. Paano ka gagaling? Natatakot ka sa dakilang manggagamot mo. Nakuha po natin. Kaya si Lord may iba't ibang kapamaraanan. I-encourage ka, may correction, may rebuking, may encouragement, may training si Lord. Para gumaling tayo, yun ang ginagawa ng Word of God. So alin man doon, kailangan ko man ng encouragement ngayon, gamot yun sa akin. Kailangan ko man ng rebuke ngayon, gamot yun kung kailangan ng rebuke. Kung kinakailangan ko man ng correction ngayon, gamot para sa akin yun para maitama ko. Kung kinakailangan ko man ng training mula kay Lord ngayon, gamot yun para gumaling ako. So wag mong iiwasan yon. Kasi maraming kapamaraanan, yung greatest physician natin para gumaling ka. Ngayong araw na ito, naniniwala ako maraming gagaling dito. Doon sa salita ng Diyos na napapakinggan natin ngayon. Saan man dito sa uri ng treatment na gagawin ni Lord sa atin, ang importante pinapagaling tayo ng Panginoon who heals all our diseases. Sabihin nga po natin, all. Sino naniniwala kaya kang pagalingin ng Panginoon dyan sa karamdaman mo ngayon? Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Remember that a healed soul praises louder than a rich soul. Kapag healed ang kaluluwa mo, mas matinding magpuri yan kaysa sa mayaman na tao. I've known a lot of multimillionaire and even billionaire. Parang sising-sisi sa buhay nila. Parang impyerno daw yung buhay nila araw-araw. May pera ka naman. Bakit ganon? Because a healed soul is louder than a rich soul. Napaka-importante, gumaling muna siya para maging buo tayo. Number 3. Verse 4a. Sabi niya dito ni David, who redeems your life from destruction. Pangatlo, dito sa benefits package na ito, na magpapaapaw sa atin, natural na mangyayari, magbuboost sa ating pagsamba, sa ating buhay. Number 3, God is our protection. Sabihin nga po natin, protection. Why? Yung word na redeem po dito sa Hebrew is the Hebrew word gaal. Ang ibig sabihin nito, to ransom, to rescue, act as a kinsman redeemer. Ibig sabihin to buy back a slave or to rescue a prisoner. Yung binili na slave, binayback mo, binili mo ulit, ibig sabihin na palaya mo siya. Yung nasa kulungan, pinalalaya.
So nandito yung proteksyon ng ating Panginoon who redeems your life from destruction. Why? Yung word na destruction po in Hebrew, it refers to pit, ruin. Pag sinabing destruction, kasama po dito yung hopelessness, death, physical and eternal na destruction. Ito pala tayo gusto i-redeem ng Panginoon. Dito tayo pinapalaya ng Panginoon. Dito sa kawalan ng pag-asa. Dito sa sitwasyon na ito na ating pinagdadaanan. Gusto tayong pagalingin ng ating Panginoon dito. Napansin ko lang po maraming mga buildings ngayon, nagbabago sila ng design. Tapos i-orient ka sa mga buildings ngayon, sa mga condominium. Kasi po noong nakaraan, may mga tinitignan po kami dito along EDSA. Ayun lagi. Gusto niyo po isara natin to yung mga ganito. Kasi po maraming mga hopeless ngayon, nagja-jump-jump. Sabi nilang gano'n, nakupansin po natin, kahit na anong sabihin mo sa isang tao, kapag hopeless yan, hopeless romantic, o hopeless sa iba't ibang sitwasyon ng kanyang buhay, alam mo, wala eh. So kinakailangan gumaling tayo dito, na may pag-asa, na huwag ka lang aayaw, na ang storm na ito, lilipas din yan. Walang bagyo na may kakayanan na tumagal ng napakatagal. Walang bagyo na tumagal ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Walang ganyan lilipas yan. Kaya lang, pag tinamaan ka na agad ng hopelessness, sa panahon na kung saan inaalipin ka, sa panahon na kung saan alipin ng kahirapan, kasalanan, pag doon ka umayaw, wala na. Pero pag hindi ka umayaw, may pag-asa ka. Pag umayaw ka, wala na. Pag nasa impyerno, hindi na makakalaya doon. Wala nang alisan doon. Nakuha po natin siya. Pero kahit natagtad tayo ng pagsubok ngayon, pero ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Kristo. Kaya kang protektahan ng Panginoon dito sa eternal damnation na ito, sa eternal destruction na ito. Kaya mapansin mo kahit anong pagsubok ang mangyari sa'yo, pag malinaw sa'yo na si Kristo ang Redeemer mo, ang ating Panginoon, hindi ka susuko. Kaya nga yung katabi mo ngayon, maganda lang yan, sa kapogi lang yan. Pero tad ng pagsubok yan. Bakit nandiyan yan? Kasi may pag-asa siya sa ating Panginoong Kristo na hindi siya iiwan at pababayaan ng Panginoon. Come on! God is our protection. Ang masaganang papuri po natin ay response sa rescue ng ating Panginoon. Kaya tayo, masagana yung pagpupuri natin kasi alam natin na tayo'y alipin dati. Na may tendency maging hopeless tayo. Na umayaw na tayo, na wala na sana tayo ngayon. Pero dahil sa habag ng ating Panginoon, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa pagiging Redeemer niya, rescuer ng ating Panginoon, kaya ka nandyan. Kaya ka nandyan. Marami na po ako nakausap dito. Hirap lang magbanggit minsan ng mga words dito kasi baka copyright tayo o restrict tayo sa FB. Pero alam niyo, marami dito gusto nang tapusin ang kanyang buhay. Nang ilang beses na. Kaya lang, dahil sa habag ng ating Panginoon, nandito pa rin siya. Ang daming beses na gusto niya nang umayaw, na bumitiw, nawawalan na ng pag-asa, but still, binigyan pa rin siya ng pag-asa ng Panginoon. Sino ang hindi magpupuri kay Lord? Nasana wala na ako dito eh. Nasana wala na yung katabi mong yan. Nakuha po natin, nasana wala na tayo dito dahil sa tindi ng pagsubok ng kahirapan na nangyayari sa atin, kasalanan, kahirapan, kabigatan sa buhay. Kaya lamang tayo nag-i-exist ngayon kasi may Diyos na nag-redeem sa atin. May Diyos na nagtubos sa atin para protektahan tayo dito sa destruction na ito, dito sa total hopelessness na ito, dito sa total ruin na ito, sa eternal damnation na ito. Salamat sa Panginoon. If we know that God is our protection, umaapaw tayo sa pasasalamat. Kung alam mo na si Lord ang nag-redeem sa'yo, ang nagbigay ng hope sa'yo, sa panahon na hopeless ka, binigyan ka pa rin ng pag-asa ng Panginoon, na kung alam mo na sana wala ka na ngayon,
Pero bakit nandito ka? Dahil naging malinaw sa'yo na si Lord ang nag-redeem sa'yo, maniwala ka. Aapaw ka talaga sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi ka mag-hold back ng papuri sa ating Panginoon. Papalakpak ka para sa ating Panginoon. Amen po ba? Come on, palakpakan natin na mas malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Pang-apat, 4b, sinabi dito, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Pang-apat, sa benefits package na ito, na huwag mong kalilimutan para natural na umaapaw tayo, nag-overflow sa pagpupuri. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Pang-apat, God is our promotion. Sabi nga po natin, promotion. Alam niyo po, ang ganda nito, yung word na crown dito is the Hebrew word atar. Ang ibig sabihin niyan, to encircle with honor. Grabe, pakinggan mo tong maigi. To encircle with honor, favor, and abundance. Ika-crown daw ni Lord. Si Lord ang nag-crown ng honor, ng favor, ng abundance. So kapag sinabing He crowns you, mamaya na tong with loving kindness sa tender mercies. Pag sinabi dito na He crowns you, ang picture ay hindi lang coronation ng royalty. Hindi yung kinoronahan lang yung isang tao. Ang picture dito, paglalagay ng honor, ng dignity, ng favor dun sa kinokoronahan na yon. Once na kinoronahan ng isang tao, hindi lang literal na corona, yung physical na corona. May kasamang dignidad, may kasamang honor, may kasamang authority yon, may kasamang favor, may kasamang covering, na hindi basta-basta maghagalaw itong taong ito. So ano ang ginagamit ng Diyos na corona ngayon? Okay? Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Una, yung sinabi dito na loving kindness. Ito po yung Hebrew word, yung kinorona ng Panginoon dito. Tignan niyo pong maigi ito. Ito yung Hebrew word na hesed. Ang hesed po ay isa sa pinakamalalim na salita sa Hebrew. Why? Ang hirap pong i-translate nito sa English word. Kasi po ito ay combination ng dalawang salita. Kaya nga napansin niyo po, loving kindness. Sa iba naman po translation, faithful love. Sa iba naman, covenant loyalty. Unwavering commitment. Kapag mahirap i-translate ang isang bagay, pwedeng dalawang salita, tatlong salita, o isang sentence ginagawa ito. Kaya may iba't ibang translations. Kasi hindi siya ganun kadali, pero napakayaman. So anong ibig sabihin nitong steadfast na love na ito? O kaya loving kindness na ito na kinukorona ng Panginoon? Ang ibig sabihin nito, pag-ibig na hindi sumusuko yung kinukorona ng Panginoon. Na every time maaalala mo ito, hindi ako sinusukuan ni Lord. Minsan nga, alos sumuko na ako eh. Minsan nga, ibang tao sumuko na. Pero pag sumasamba ka sa Panginoon, naaalala mo yon, ang biyan nakakorona sa'yo, yung loving kindness na yon. Pag-ibig na di sumusuko. Sinong di sasamba pag ganun? Eh, dami nang sumuko sa'yo ah. Ang dami nang sumuko sa akin. Pero pag naalala mo to, may Diyos na kinoronahan ka ng loving kindness na ito, iba yun. Aapaw ka talaga eh. Pangalawa, ito yung Hebrew word, mga kapatid, na rakamim. Who crowns you with loving kindness, he said, and tender mercies. Ito, ang ganda nito. Itong rakamim na ito, ang ibig sabihin nito sa Hebrew ay deep compassion. Ito pa, womb-like tenderness. Ang rakamim po ay mula sa root word na rekem. Ang rekem po, ibig sabihin sinapupunan. Yung tender mercies na ito, para lang mabilis nating maalala, sinapupunan. Ano ibig sabihin nito? Renown ng Panginoon? Yes. Ito yung tenderness ng isang nanay sa kanyang sanggol. Na nasa sinapupunan niya. Caring saka safeguarding. Ibig sabihin, parang sa nanay, hindi ko kayang pabayaan yung anak ko na nasa sinapupunan ko. Tignan niyo po ito. He crowns you with loving kindness, he said, and tender mercies, rakamim, sinapupunan. Hindi ko kayang pabayaan itong anak ko. Kaya ka nandito ngayon. Kaya tayo lumalaban pa. Kaya natin kinakaya. Hindi sa sarili mo ng lakas yan.
kundi may tender mercies ang ating Panginoon. Na sinasabi niya, sa panahon na hindi mo na kaya, hindi man na nila kaya, pero ako hindi ko kayang pabayaan ko itong anak kong to eh. Kinukoronahan ka daw ng Panginoon, may ganun ka. So ito yung tenderness ng isang nanay sa sinapupunan ng kanyang anak. So ibig sabihin, hina-handle tayo ng Diyos with warmth and tenderness. Parang yung prodigal son na bumalik sa kanyang tatay. Ang ni-expect niya, lecture eh. Ang ni-expect niya, sermon sa kanyang tatay. Ang ni-expect niya, pagalit sa kanyang tatay. Anong ginawa ng tatay niya? Binalot siya ng robe. Binalot siya ng ring. Nag-feast sila. So God doesn't merely forgive. He also honors. Hindi lang basta-basta pag pinatawad ka ng Panginoon, hindi. Pinatawad ka na, okay, pinatawad na. Hindi lang yun. Yung prodigal son, nag-e-expect siya. Nasisermonan siya. Ako alam ko dati pag nagkasala ako, alam ko na pagbalik ko sa bahay. Sigurado yan, kung di may sipa ako, may palo na ako na sandamakmak niyan. May ganun talaga. Sigurado yun, kasi gumawa ako ng masama eh. Pero dito sa puntong ito, yung sa prodigal son, siyempre na-expect mo ganun eh, ginawa mo sa tatay mo. Pero ang ginawa ng tatay, binalutan siya. Ibinalik yung dignidad. Wala akong pakialam kung ano naging pas mo. Kung ano naging baho ng buhay mo at buhay ko. Ang pakialam ko ngayon, kapatid, at ang alam ko, binabalik ni Lord yung dignidad sa mga taong pinatawad niya. Binabalik ng Panginoon yung maayos sa buhay niya. Babalutin ka ng Panginoon. Come on, mas malakas na papuri sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Hindi ka lang pinapatawad ng Panginoon na bumabalik yung dignity. Sino sa atin dito, hindi halatang ikaw yan ngayon kung babalikan mo yung dati mo. Picture na lang eh, halatang halata eh. Ang layo. Tingnan mo yung katabi mo. Ang layo. Ang layo sa ngayon. Pero bakit? May dignidad na nilalagay si Lord sa atin. So God does not leave His people in shame. He elevates them. Hindi iniiwan ng Diyos sa kahihiyan ng kanyang anak. Ibinabangon sila. Kaya nga pagdating ng verse 5, sinabi dito, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like eagles. Ito yung panlima. Para nag-uumapaw ka. God is our provision. Sabi nga po natin, provision. Biruin mo may promotion na, may dignidad na, may honor pa na ibinibigay ang Panginoon. Ako nga, minsan sabi ko nga ng mga nakaraan, kasi isa na lang yata yung picture ko eh, na medyo may bakas ng kahapon. Sabi ko, buti na lang, binaha. Isa na lang yung picture ko, pero medyo matino na ako ng konti noon. Graduation ko nga yun nung high school eh. Pero yun na lang ang pambala sa akin ni Pastora Dana eh. Yun na lang, isang yun na lang talaga. Okay na rin yun, para may konti man lang. Pero sabi ko, matino-tino na ako niyan. Nang bahagya. Pero yung luma, nako, malayo. I don't know, may nakakakilala sa akin in the pasusunod, di-invite ko kasi yung mga classmates ko dito, yung mga kabrod ko dati. Sabi nila, pagbalik nila dito, sa galing ibang bansa, attend daw sila. Pati yung nag-recruit sa akin. Ang layo talaga. Pero sabi nga, totoo ba ganyan ka dati? Oo, totoo. Kaya lang si Lord nagka-crown. Pero yan ba yan? Pusali ka lang dati, kinoronahan ka ni Lord. Dati pang coronavirus lang tayo eh. Pero ngayon, pambihira, crown of victory. Yung ibinibigay sa atin ni Lord. Panghuli, kapatid, God is our provision, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. God is our provision. Alam niyo po yung prosperous na praise, not only spiritual, covenantal din siya. Satisfying ang ibig sabihin nito. Napaka-satisfying, who satisfies. Ito po yung Hebrew word na saba. Itong saba na ito, itong satisfies na ito, ang meaning nito, to fill, to make content, to enrich. Ang ibig sabihin nito, to fill to overflowing. Sabi nga po ulit natin, overflow. Ito pala siya, yung provision ng Panginoon, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. Therefore, hindi bara-bara ang Diyos magbigay. Ibig sabihin, sinasatisfy niya
Hindi lang niya sinusupply. Yung tao, sinasatisfy ni Lord. Ibig sabihin dito, pinapakita ni Lord yung sufficiency ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang nakalagay pa dito, so that your youth is renewed like the eagles. Kinakailangan, ito, tignan niyo po ito maigi. Bakit kinakailangan isatisfy yung mouth natin with good things? Kaya napansin niyo po, isasatisfy ni Lord. Tignan niyo po maigi yung text. Who satisfies your mouth with good things. Importante kasi yung sinasabi mo. Malaki ang kinalaman ng mga dinideclare mo, sinasabi mo, sa magiging uri ng pamumuhay mo. Malaki ang kinalaman ng sasabihin mo kung makuklose mo yung deal na yan o hindi. Malaki ang kinalaman ng sinasabi mo para sa mga susunod na opportunity na mangyayari sa buhay mo kasi maraming nag-o-observe sa paligid mo. Nakuha po natin, hindi na lang sa paligid, sa'yo na lang mismo eh. Who satisfies your mouth with good things. Tapos ano mangyayari? So that your youth is renewed like the eagles. Kaya nga, tignan niyo po, yung eagle dito symbolizes renewal, vitality, longevity, soaring strength. Alam niyo po yung eagle, nagre-renew yan ng kanyang lakas, ng kanyang mga feathers. Every few years, nagpapalit ng feather yung mga eagles na yan. Pati nung claw niya, inaayos niya yan yung kanyang claw, pinapatalim niya yan. Anong ibig sabihin nun? Hindi ito young by age. Yung eagle na ni-renew ni Lord, tignan niyo po maigi ito, yung eagle na na-renew, hindi naman bumata by age yun eh. Same pa rin yung age niya eh. Pero bakit lumakas? Ibig sabihin dito, renewed by strength. So pwedeng may edad ka na, pero mas malakas ka pa, internally lalo, kaysa dun sa mga bata. Tignan mo yung may edad na nakatabi mo. Tignan mo yung lakas niya sa ibang kabataan. Ang bilis sumuko. Ayan, anong edad na yan? 99 na yan. At di pa rin umaayaw sa buhay yan. Samantalang yung iba, sabi ko, Nak, 9 years old ka pa lang. Bit-bit mo na ang bigat ng daigdig. Bakit ganon? So napaka-importante po nito, hindi siya young renewal young by age, kundi renewed strength. Kaya nga sinabi sa Isaiah chapter 40, verses 30 hanggang 31, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. I-renew ka not by age. Uuusad na talaga yung age na yan. Natural na yan. Kahit anong gawin mo, hindi na babalik yung age mo. Pero, babalik yung lakas mo. At mas malakas pa kaysa sa pangkaraniwan na bata. Importante yung lakas na yon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sino daw nagbibigay? Si Lord. Who? Importante yung who na yon. Who satisfies your mouth with good things. Kaya nga po, prosperous praise is praise that has enough with God. Lord, ikaw sapat na sa aking buhay. Kasi ikaw yung nagsasatisfy. Kaya kapag meron kang Diyos sa buhay mo, meron kang Jesus sa buhay mo, kapatid, maniwala ka, mahirapan ka man, umidad man tayo, still, kayang i-renew ng Panginoon yung lakas na yan. Yung pag-asa, yung lakas ng loob, pananampalataya, hindi mawawala, bagkus lalong lalakas yan. Kasi importante, hindi ano nangyayari sa paligid mo, kundi anong ginagawa ng Panginoon sa kaloob-looban mo. Yun ang importante sa lahat. Come on, purihin natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo if you can stand in the presence of God today. Bakit masagana dapat ang ating pagpupuri? 5 crucial na response or reason kung bakit mangyayari ito. Bakit tayo mag-uumapaw? Bakit tayo nag-uumapaw sa papuri, pagsamba, pasasalamat natin sa Panginoon? Forget not His benefits, sabi dito. Number 1, because God is our pardon. Alalahanin mo lang, maalala mo lang, na sandamakmak na kasalanan na nagawa ko, pinatawad ako ni Lord. Sino ang hindi aawit kay Lord? Sino ang hindi magbabalik ng papuri sa Kanya?
Pangalawa, because God is our physician. Sa dami ng karamdaman natin physically, or even internally na karamdaman natin, halos umayaw na tayo, pero nandito ka pa rin. Pinagaling ka ng Panginoon, sino hindi magpupuri sa Kanya? Pangatlo, God is our protection. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon doon sa distraction na yon, kawalan ng pag-asa sa buhay, pag-ayaw ng tuluyan. Minsan, yes, naisip mo, ginawa mo, pero naka-bounce back ka eh. Why? He redeems you from destruction. Pang-apat, God is our promotion. Si Lord nagka-crown. At panlima, God is our provision, who satisfies your mouth with good things. May isa pong mayamang pamilya na may kusina po sila na punong-puno ng pagkain lagi. Pero may bata po na laging gutom. Bakit ganon? Kasi po hindi niya pinupuntahan yung kusina nila. Tinatamad siyang pumunta sa kusinang yon. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano ang gutom spiritually. Not because God is not giving. Hindi dahil sa hindi nagbigay si Lord, but because they are not praising. Di umaapaw. Kaya laging sad-sad. They are not praising. Let me challenge you today before I will leave this platform. Ngayong linggo, huwag ka lang humingi kay Lord. Okay? Challenge sa assignment po natin. Ngayong linggo, simula sa araw na ito, huwag ka lang humingi kay Lord. Magbilang ka ng mga benefits ni Lord sa buhay mo. Bilangin mo siya. Forget not all His benefits. Pardon? Pagiging physician niya? Protection? Promotion? Provision ng Panginoon? Magbilang ka ng mga benefits sa buhay mo. At the same time, magbigay ka ng masaganang papuri sa Kanya. May isa pong composer ng isang hymn. Ito pong sinabi niya, I asked God for riches. He gave me poverty to make me wise. Diba maraming mga self-made ngayon, di naman napamanahan ng milyon eh. Nag-pray ng kayamanan, binigyan ng kahirapan para matuto dun sa kanyang pinagdaanan. I asked for power. He made me weak to make me cling. Nag-aralan natin nung karang kay Jacob, nag-hold on siya lalo. I asked for all things. Ito matindi. I asked for all things. He gave me Christ. And in Him, I found all. Kasi kapag si Lord ay nasa iyo na ang lahat. Kaya nga sinabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it more abundantly. Kasi si Lord ang tunay na abundance natin. Ikaw ang tunay na mas mayaman kaysa sa pangkaraniwan. Kasi yung tunay na yaman, hindi matatagpuan sa mundo. Matatagpuan ito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag ikaw may Jesus sa buhay mo, hindi ka kawawa. Ikaw yung tunay na kahanga-hanga. Kasi may Jesus ka sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Kung si Lord nangusap sa iyo ngayong araw na ito, especially if this is your first time ngayong araw na ito, maybe na-invite ka ng magulang mo, ng mahal mo sa buhay, kaibigan mo, or maybe napadaan ka lang sa lugar na ito. Or maybe ikaw yung tao na matagal nang umaattend dito. But ito yung araw na ito that you really want to give your life to the Lord. Para may masabi mo, Lord, ang daming mong benefits, Lord. Bakit ngayon ko lang ginawa to? Sana dati pa. But Lord, di ko nasasayangin itong pagkakataon na ito, Panginoon. I want to experience these benefits, Lord. Above all, I want to experience you. Dahil sa Panginoong Sukristo, nasa akin na lahat. If you want Jesus today in your life, mula sa puso, kapatid, tagos sa puso itong mensaheng ito na napakinggan mo. Kung malinaw sa iyo mensaheng ito, and you really want to give your life, to surrender your life to the Lord, na mahirap ang sitwasyon,
pero hindi mahirap ang aking Panginoon. Kaya niya to, Lord. Kaya mo to, Lord. Kahit hindi ko kayanin, pero Lord, kakayanin mo lagi. Panginoon, kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng Panginoon that He can save you, that He can make you whole. Pipilang ako ng 3 kapatid, taas mo na mabilis yung kamay mo. Mananalangin tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Mabilis lang ito kapatid, lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, sabayan mo, ako, kami sa panalangin ito. At naniniwala ako kapatid, hindi kayo tataboy ng Panginoon. Sabi niya, sa kanyang salita, sino man lumapit sa akin, hindi niya itataboy. That if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. You and your household. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me, Heal me. heal me, In Jesus' name. in Jesus' name. Amen. Amen. Patid, kung ipinanalangin mo ito ng buong puso mo, if this is your first time na ginawa ito kapatid, maniwala ka. Mahal ka ni Jesus. Ito yung pinakamagandang desisyon na ginawa mo. Sapat na yan. Para makapanalangin ka na, makalapit ka kay Lord, makapagsumbong ka kay Lord, makaawit ka sa Kanya. And for all of you right now, na maybe matagal ka na sa ating gawain, pero talagang sadyang dumadating itong mga panahong ito, ito rin yung same na babalikan mo ng mga benefits ni Lord. At ngayong araw na ito, kapatid, ikaw lang sa kasi Lord. Alalahanin mo yung benefit ni Lord. Maybe, ang kailangan mong benefit ni Lord ngayon o binigay sa'yo ni Lord itong pardon, itong kapatawaran na ito. Ask God right now. Maybe, kailangan mo sa your physician today. Physically or even internally, kapatid, ngayong oras na ito. Ask God right now. Declare something right now. Maybe kailangan mo ng protection, promotion, or provision ngayong araw na ito. You want satisfaction from God. Ikaw lang kapatid, kahit simpleng salita na nagmumula sa puso mo, ngayong araw na ito, hayaan mo kapatid na mag-overflow yan. Do it right now. Talk to God. And I believe that His hand will touch you today. Come on. Pray. The presence of the Lord is here. The God who pardons is here. The great physician is here. Sa mga may karamdaman, itaas mo yung dakilang manggagamot mo. The Lord is healing someone today. For our God who protects. Ask the Lord. Thank the Lord. For the God who promotes, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Mahal ka ni Lord. Para kayong anak. Yan na nasa sinapupunan. Hindi niya maating napabayaan ka. This is the reason why you're still here. This is the reason why you can still pray. Why you can still worship the Lord. He is the one who provides. The one who satisfies. Oh, Jesus. The presence of the Lord is here right now. Oh, Lord. The hand of the Lord is touching you. He's crowning you right now. He's healing you. Oh, Lord, come on. Pray, praise. Oh, Lord.
Oh, lift up the name of your Jesus. Oh God. Thank you, Jesus. Oh Lord. Oh Lord. Yes. Jesus. Pwede po bang itaas natin para kay Jesus yung ating mga kamay ngayong araw na ito? Lift up your hands. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Simula sa araw na ito, Panginoon, ngayon pa lang may nag-benefit na Panginoon ng healing, provision, promotion, protection. In the name of Jesus, ito yung babalik-balikan namin, Panginoon. Sa panahon na nasa lowest point kami ng buhay namin, ito lang yung babalikan namin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Continue to bless your people, God. Simula sa araw na ito na magiging sandata namin, Panginoon. Sa panahon na binabayo kami ng kalaban, sa panahon na nababayo kami ng pagsubok, salamat, Panginoon. Dahil makakapitan namin lagi ang salita mong makapangyarihan. Salamat po sa kagalingan. Salamat sa promotion, Lord. Salamat sa crown na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Salamat sa redemption, Lord. Salamat. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak sa Diyos na nagpala sa iyo ngayong araw na ito. Come on, give God the praise that He deserves today. Bless the name of Jesus. Bless the Lord, O my soul, and all that is within us. Bless His holy name. Come on, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nga po, mas malakas pa na palakpak para sa ating Panginoong Hesus. Come on, this morning, sa lahat ng pinagpala ni Lord, praise God, at naniniwala po ako, tayo pong lahat ay pinagpala, natuto at nabago ng Word of God. Amen po ba? Pwede mo po bang i-declare sa katabi mo ngayon, sabihin mo sa kanya, you are blessed. Totoo po yan. Tayong lahat ay mga pinagpala ng Panginoon. Praise God. This time po, patuloy po tayong sasamba at magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan naman po ng ating pagbabalik ng ating tithes at pagbibigay ng ating mga offering. Yes, we believe that every time we give to God faithfully and generously, nawo-worship po natin si Lord. And also, we believe that every giving is a sign of blessing. Kaya po tayo makakapagbigay ngayon, kaya po tayo merong ibibigay sa Panginoon simply because God blessed us. Pinagpala po tayo ng ating Panginoon. At alam ko po, tayong lahat ay excited na po para dito. Kaya po, ready na po natin ang ating mga tithes and offering. Gamitin po natin yung ating mga envelope dyan sa upuan po natin. Write your name, the amount of your tithes and your offering. By the way, congratulations po sa lahat po na nakapagbigay na ng first fruits. Praise God po sa buhay nyo. At yung mga hahabol pa po, pwede pa po before the end of this month. Naniniwala po ko may matinding inihahanda rin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Alam ko po, excited na tayo magbigay kay Lord. But before that, let me read to you this verse. Basahin ko po sa Tagalog, Malakayas 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Palagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang tithes and offering, hindi lang po siya palagi patungkol sa pagbibigay ng pera.
kundi ito po ay act of obedience and expression of trust sa ating Panginoon. At ang purpose nito, sinabi ng Panginoon, para matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Para masuportahan ang gawain ng Panginoon, gawain ng ministry, missions natin, pangangailangan ng body of Christ. By the way, praise God po, dahil this month po, naikabit na po natin, nailagay na natin, nagagamit na po natin yung napakalaking LED wall po natin doon sa Amazing Hope Main Campus. Praise God. Pwede ba natin palakpakan doon ng Panginoon? At alam nyo po, FYI lang po para sa bawat isa, nung mga nakaraang buwan, ito pong rent natin dito sa cinema ay nagtaas. Pero bakit po ganon? Hanggang ngayon, patuloy tayo nakakapagkandak ng gawain sa lugar na ito. Dahil po yon sa iyong faithfulness sa ating Panginoon. Dahil naging faithful ka kay Lord sa tithes mo, naging generous ka sa offering mo, kaya yung gawain ng Panginoon patuloy na gumaganda, umaayos at nagpapatuloy. Amen po ba? Kaya naniniwala ako sa lahat na nagtatapat at excited magbigay kay Lord, mas lalo ka pang pagpapalain ni Lord. Kasi nagiging faithful ka sa Kanya. Amen po. Kaya po mamaya, habang nagbibigay tayo kay Lord, gawin natin ito na may katapatan, kasiyahan, pananampalataya, pasasalamat, at lalong-lalo na may pagmamahal kay Lord. Amen po ba? Sige, tayo po lahat ay mananalangin. Yuko po tayong lahat. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, for this wonderful opportunity and privilege, God, to give. To give, Lord, faithfully and generously to you, Panginoon. Lord, ina-acknowledge namin na lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo, Panginoon. Wala kaming kayamanan, wala kaming pera, Panginoon, kundi mo kami binigyan ng lakas. Kundi mo kami binigyan ng trabaho, kundi mo kami binigyan ng skills, kundi mo kami pinagkatiwalaan ng business, Lord, wala itong mga bagay na ito. At naniniwala kami lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, sa iyo galing. Kaya salamat, Lord, we will give our best para sa iyo, Panginoon. The best namin, faithfully, Panginoon, and Lord, sa umaga po na ito, nagiging generous and cheerful kami. Kasi Lord, unang-una, mahal ka po namin, Panginoon. Pangalawa, mahal po namin ng church, mahal namin ng ministry, mahal namin ng gawain. Kaya kami nagbibigay. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo po, overflowing blessing ang mga kapatid ko na ito, Panginoon, at gamitin mo silang channel of blessing sa ibang mga tao pa. Maraming salamat, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let's give now. Amen. Sino po dito masaya nagbigay sa Panginoon ngayong araw po na ito? Pwede ba magsabi ng malakas na amen? Amen. Parang mahina po yung amen niyo po. Isa pa po nga. Ayan. Dapat po tayo ay masaya na nagbibigay po sa Panginoon. Kasi alam natin, kay Lord din naman po galing po ang lahat ng bagay. Amen po ba? Sino po dito, you are blessed by the Lord? Alam mo sa sarili mo ngayong araw na to, Lord, hindi ako mawawalan ng reason to celebrate you. I'm not gonna lose I'm not gonna lose hope. Hindi rin ako mawawalan ng reason, God, para purihin ka kasi marami pong binigay ang Panginoon na dahilan para po tayo ay magpuri. Amen po ba? Mas masarap na yung nag-uumapaw po tayo sa pagpupuri sa Panginoon kaysa nag-uumapaw po tayo sa pagrereklamo sa buhay. Amen po. Kaya nakakahawa din po yan. Kaya this week po, hawaan mo yung katabi mo, yung ibang mga kasama mo, na medyo nagiging negative na, parang toxic na yung lumalabas sa bibig niya, hawaan mo ng papuri. Alam mo yun, yung minsan pupunta yung ka-office mate mo sa'yo, magre-reklamo, hawaan mo ng papuri na, alam mo, mas masayang magpuri tayo kay Lord kasi may trabaho pa tayo.
Yung ibang tao, hirap na hirap maghanap ng trabaho tayo, may trabaho tayo. Yung minsan mga ganun lang, na minsan it will lead them also to praise the Lord. Kasi, oo nga no, totoo naman talaga yung sinabi mo. Amen po ba? Kaya alam ko, naniniwala ako, isa ka sa pinakamasarap kausap this week dahil kinausap ka po ng Panginoon. At lalabas po tayo ng lugar na to na tayo po ay not just blessed but more than blessed by the Lord. Amen po. Hanggang this week na lang po, hanggang 31 na lang po ang ating pong promo for relationship. Kaya please maximize nyo na po yung 500 for 2 persons. Dahil po pagpatak ng February 1, babalik na po yan sa original price niya na 300 po. Kaya sabi mo sa katabi mo, sama tayo dito. Ayan, i-register na kita dito, i-ano na kita dito. Regalo ko na yan. Regalo mo na po yan sa katabi mo. Yan. Worth it namang marigaluhan yung katabi mo. Pagka mag-alala, alam niyo po, pag nagbibigay ka sa taong pinagpapala na, mas higit yung balik sa'yo eh. Kasi alam mo na hindi ka nagbibigay dahil naaawa ka. Nagbibigay ka sa taong yun dahil hinahangaan mo yung galing ng Panginoon sa buhay niya. Amen. Tingnan mo ang katabi mo, kahanga-hanga ba? Yan. Hindi yan kaawa-awa. Amen ba? Kahanga-hanga yan. Dahil pinagpala yan ng Panginoon. Kaya this week, libre mo na siya. Register na kayo sa relationship. O kaya mamaya, libre mo po siya ng lunch. Yan. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagpapala sa katabi ko na mababahagian din ako. Amen. Tatayo po tayong lahat sa presence po ng Panginoon. At tayo po ay magpapasalamat sa Diyos dahil po siya ay mabuti. By the way, this is the last Sunday of January. Ang bilis po, no? Bukas, December na ulit. Ang galing ng Lord, no? Parang isang buong buwan pa lang, pero parang ang dami mo nang na-receive sa Kanya. Ganyan si Lord pag nagpapaapaw ng pagpapala. Pwede ba natin pong palakpakan po ang ating Diyos na buhay? Amen. And once again, can we close our eyes? And can you just thank the Lord for 1 whole month na sinamahan ka naman ni Lord? 1 whole month na pinagpala ka ng Panginoon. Isang buong buwan na parang sa iba ay ang hirap-hirap tapusin. Pero ikaw nagugulat ka, patapos na pala yung January. Hindi mo masyadong nararamdaman yung hirap kasi ang mas nararanasan natin ay pabor at grasya na galing sa Panginoon. With that, can you just praise the Lord from your mouth? Can you just worship Him? I know He deserves it. He deserves our worship. He deserves our thanksgiving. Heavenly Father, we just want to praise You, honor You, and glorify Your name. Kasi Lord, naging mabuti ka. Naging magaling ka. At pinagpala mo po kaming lahat. Maybe Lord, right now, wala pa yung pinaka-exact na pagpapalang hinihingi niya. Pero Lord, for this whole month, Lord, ng January, Lord, nakita namin, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, yung higit pa sa hinihiling namin, kaya mo ibigay. Ngayong araw na ito, Lord, yung aming pong natutunan, Lord, this is more than what we are asking from You, Lord. But you gave it already, God. Salamat, Lord, kasi nagbibigay ka higit pa sa hinihiling po namin. Kaya, Panginoon, lalabas kami, Panginoon, ng lugar na to. Hindi kami kawawa. Hindi kami, Panginoon, magbibeg. Kasi alam po namin, Panginoon, na sa araw na ito kami po ay pinagpala. Pinagpala kami because we encounter You. Pinagpala kami because we receive Your word. Pinagpala kami kasi, Lord, kasama ka po namin. Salamat po, Panginoon. Lord, allow us, as we leave this place, allow us, Lord, to become a channel of this blessing, God, to other people. Lord, wag mo hayaan kami lang yung bless. Hayaan mo din po, Panginoon. At we are allowing You, God, to use us, Lord, na kami po, Panginoon, ay maging pagpapala din po, Panginoon, sa iba. Maging pagpapala kami sa katabi namin. Pero maging pagpapala din kami, Lord, sa bahay na uuwian po namin, God. Sa school or even, Father God, sa office na aming pong papasukan tomorrow, sa business na aming pong tatrabahuhin bukas. Lord, hayaan mo, Lord, maging pagpapala po kami. Salamat, Panginoon, dahil itong lahat ng ito ay galing po, Panginoon, sa iyo. And once again, if you may, you can raise your hand right now.
receive this benediction from the book of Numbers. And when you say, I receive, believe. Di ka lang hahayaan ni Lord na lalabas ng pinagpala, kundi dapat umaapaw ka. Para pag nag-share ka, puno ka pa rin. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Sing dami ng alikabok, sing dami ng buhangin, ika'y magpapalain ng Diyos natin. Sing dami ng alikabok, sing dami ng buhangin, ika'y magpapalain ng Diyos natin. Sing dami ng alikabok, sing dami ng buhangin, ika'y magpapalain ng Diyos natin. Sing dami ng alikabok, sing dami ng buhangin, ika'y magpapalain ng Diyos natin. Dumaragas ang pagpapala, dumaragas ang pagpapala, dumaragas ang pagpapala, dumaragas ang